Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nakapag-usap na kami ni Daddy sa cellphone kagabi at susunduin nila ako. That old man has his own private jet. Doon kami sasakay kaya hindi hassle. Mabuti na iyon. Lady Alison, dumating na po sa baba ang daddy nyo kasama si Mr. Tessimond, ani Mateo. Isasama ko rin si Mateo. Iyon ang kondisyon ni Daddy at Mommy. They'll keep in touch with me through Mateo. Siyempre pati si Nana ay kasama. Si Micah naman ay babalik din ng Pilipinas kinabukasan pagkatapos ng kasal. Bihis na kaming lahat. 4:00 na sa umaga. Pagkababa namin ay naabutan kong nagbabatian ang aking pamilya at si Mr. Tessimond kasama si Daddy. Hindi maipinta ang mukha ni Spencer habang titig na titig kay Mr. Tessimond. Para siyang nakakita ng multo. Huwag kang mag-alala, Spencer. Hindi lang ikaw ang gulat kung sino ba si Mr. Tessimond. Hindi na kami magtatagal, Paulina Castrano. Mahaba pa ang biyahe, si Daddy at humingi ng paumanhin at nagpasalamat sa mga taong bumuhay sa akin. I kissed these parents too. Umiiyak na si Mommy. Tahimik lang sa gilid sina Lily at Spencer at ang ibang kasambahay. Nasa cots na sina Micah. Ako na lang ang hinihintay. I'll call you often. Magtatrabaho ako kahit na nasa ibang bansa ako. Daddy, pakisabi na kang kay Gail na i-email sa akin lahat ng summary ng reports. Tutulong ako sa pagpapalago ng kumpanya. Huwag mo nang isipin muna ang kumpanya. Trabaho mo ang alagaan at pagtuunan ng pansin ang magiging asawa mo. Take care, sabay beso sa akin ng kapatid ko. Hindi na humaba pa ang pagpapaalam ko at umalis na kami. Agad ding lumipad ang private jet dahil 11 hours ang bibilangin bago kami makarating sa Amerika. Katabi ko sa upuan si Micah. Dala niya ang mga kailangan niya. Siya na rin ang magme-makeup sa akin. Tungkol naman sa wedding gown ay naihanda na raw ni Mr. Tessimond. Pagdating namin sa mansion nila ay doon na ako magbibibis. Ang alam ko roon na rin kami magpapakasal. Sa tabi ng dalampasigan nakatayo ang bahay nila, kaya ang sabi doon niya pinaghanda ang mga kasambahay. Every weekend lang tayo magpapalitan ng impormasyon. Hindi tayo pwedeng mabuking kaya siguraduhin mong walang nakakakita o nakakarinig sayo kapag magkausap tayo, bulong ni Micah. Alright. Tawagin mo ako kung may problema ka at ng baby mo. Gagawan ko pa ng paraan kung paano mo may meet ang obgyn mo kapag wala sa bahay niyo ang asawa mo. Tumango ako. Pagkatapos ng mga bilin niya ay tahimik na ulit kami. Buong biyahe ay tahimik kami. Nakatulog pa ako dahil sa pag-iisip ng maraming bagay. Paggising ko'y ibinababa na ni Mateo at ang ibang bodyguards ni Mr. Tessimond ang mga gamit namin. Lumabas na kami at sumakay sa limousine na nakaparada sa harap. Sa isa pang limousine naman sumakay sina Mr. Tessimond. Tinignan ko ang oras at 3:40 na. Pagdating namin sa mansion nila ay sinalubong kami ng maraming kasambahay. Lahat sila ay nakauniporme. Hindi ko maipagsawalang bahala ang sobrang daming kotse na nakaparada sa magkakabilang gilid. Wala naman kaming nakikitang ibang tao maliban sa mga kasambahay. Collection ba to lahat ni Mr. Tessimond? Welcome home, Lord Maximo, pagbati nila sa kanilang amo. Bring the bride to her room and help her dress up, utos naman ng kanilang amo. The mansion is huge. Mas malaki pa sa mansion namin sa Pilipinas. Sobrang tahimik at linis ng loob. Sa loob ay may nakatayong 4 na statue sa magkabilang gilid bago ang grand staircase. Walang sinayang na oras. Agad akong dinala sa silid kung saan ako bibihisan. I took a bath there as they prepare the things I'll be wearing later. This seems so unreal to me. Pakiramdam ko ay nananaginip ako. I just can't believe that I am getting married today. Isinuot ko ang roba. Tinignan ko ang sarili ko sa malaking salamin. I caressed my belly. I'll protect my baby no matter what. Puro foreigner ang kasambahay dito. Nanonoseblid na ako, Hija, sinana habang pinapatuyo ang buhok ko. Natawa kami ni Micah. Kailangan mong makisabay sa kanila dahil dito na tayo titira, paalala ko. Tumango na lamang siya. Mateo is outside this room. Si Micah naman ay ihinahanda ang make-up na gagamitin niya sa akin. Bumukas ang pinto at pumasok ang 5 katulong.
The other lady looks like the majordomo of this mansion. She seems nice. Another maids went inside pushing 6 long racks, with wheels for clothes, full of different styles of wedding gowns. Oh! Those are romantic, traditional, boho, modern, glamorous, and edgy. Micah enumerated the styles as she scans the wedding gowns. You know, lady, please choose anything you decide to wear. The buckets will arrive later, said the majordomo. Laglag pa nga kaming tatlo ni na Micah at Nana. Biglaan ba talaga ang kasal na ito o pinaghandaan ni Mr. Tessimon? May dumating na 2 professional photographer. Nalalaki ang mga mata ko nang mamukhaan ko ang isa dahil sikat siya sa Pilipinas. Paano kung kumalat ang pictures? O di kaya ay ichismis ako? Gusto ko pa naman maglokey. Nahilo ako bigla. Napahawak ako kay Nana kaya pinaupo niya ako. Choose anything that'll fit. I have no taste in fashion, kalmado kong untag. Micah started din my makeup. Hindi ko magawang sawayin ang mga photographer na kanina pa ako kinukunan ng litrato dahil nanatili sa loob ang mayordomo at ang 4 nitong kasama. Nakakahiya naman sa kanila. What's your name? One of the photographer asked me. Tashana Alison Akhmatova Anderson, I replied. I like your name. I also want to put your wedding picture on our magazine cover but Mr. Tessimond won't allow it. Dismayado niyang untag habang kinukuhanan ako sa salamin. Ngumiti na lamang ako sa kanya kasi ayoko namang sabihin na ako ang may gusto nun. You're so beautiful. I think I'm starting to understand your groom. Showing off a bride like you will surely make the world envy you, untag naman ng isa na sinang-ayunan ng lahat. Tumawa kami ng hilaw pareho ni Micah. Oh please. Micah picked the wedding gown for me. It's a boho wedding gown, mermaid wedding dress shaped with tall appliques laces. Isinuot ko iyon. In my hair is in a classic chignon with twigs ampersand honey niva hairpin. I'll wear the white loafer Randall knotted sandals they gave me. I can't recognize myself while standing in front of the mirror. Although my makeup is simple. Breathless. I'm totally speechless. What a stunning bride you are, puri ng isa sa mga photographer. Simple but elegant. Your jeans must be really good. Namamangha akong tinignan ng lahat. Gulat pa akong paulit-ulit na pinapasadahan ng tingin ang sarili ko sa salamin. Para akong maiiyak. Narinig ko ang pagtahimik ng lahat nang pumasok si Daddy dala ang isang lalagyanan ng mga alahas. Pinanood ko siyang lumapit sa akin sa salamin. I faced him and flashed a simple smile. You look so beautiful, Tashana Alison, Anya. Nagtubig ang mga mata ko pero kinailangan kong pigilan dahil masisira ang makeup ko. Here, I brought this. Those were your mom's set of jewelries. Wear them. Inabot ko ang lalagyanan at binuksan. Expensive set of diamond jewelries welcomed in the eyes. Nang matunugan ni Daddy na wala akong balak na isuot iyon ay siya na ang nagsuot sa akin. The classic diamond necklace hangs on Eve's neck perfectly that has complemented the wedding dress. Inabot ko sa kamay niya ang pair of diamond earrings at ako na ang nagsuot sa sarili ko. She's ready to go, sigaw ng mayordomo sa kung kanino. My heart started pumping faster. Hindi ko alam. Binalingan ko si Micah. She's crying for real. Hinigit ko siya at niyakap. Willoughby, are you crying? Natatawa kong tanong. She didn't say a word. Mas hinigpitan niya ang pagyakap sa akin. Promise me you'll be fine and Eve future godchild, bulong niya sa akin. Is promise T. Kumalas kami pareho sa yakap. The majordomo signaled me to step out of the room. Oras na para sa kasal. Sumama si Micah kay Nana at nauna na silang lumabas. Inabot ko ang flower bouquet. Daddy held my arms and put them clinging on his. Mas lalo akong kinabahan nang bumaba kami sa hagdan. Lumiko kami para dumaan sa isa pang pinto. It was already opened and the sunset welcomed our eyes as soon as we stepped out of the house, heading to their seashore. A loud cheer of crowd caught my attention. Eve's eyes widened and I stopped myself from taking another step. Napatigil din si Daddy at binalingan ako.
Nakatayo sa magkabilang gilid ng red carpet ang mga bisita. Sobrang dami na nakalimutan siguro ni Mr. Tessimond na pamilya at relatives lang niya ang dapat niyang invite. All chairs were decorated with flowers and the tables. Sa pinakaharap ay ang pari, si Mr. Tessimond, kasama ang isa pang lalaking kamukhang-kamukha niya, though a younger version of him. The man beside Maximo Tessimond is showing ruthless and raw expression. He is wearing a Dolce & Gabbana jacquard effect tailored white suit. Slick back haircut, visible small stubbles on his face, long pointed nose, aqua blue eyes that stares like a hawk, and the moment met his gazes, I saw him grinned. Napaatras ako. Who's that man beside Maximo Tessimond? His Gil Amon Tessimond, his only son, your groom, inosenteng sagot ni Daddy. Hindi ko alam kung halata ba ng lahat ang pamumutla ko. What the hell? What just happened? Hindi ba si Mr. Maximo Tessimond ang pakakasalan ko? Bakit ang anak niya ang groom kung kami ang nagkaroon ng agreement? Daddy started walking again. I had no choice but to walk too. The beautiful sunset is breathtaking, but I couldn't enjoy this moment. Yilda mind is screaming at myself to back off and run away. NB knee started trembling as we get closer and closer to them. Humigpit ang hawak ko kay Daddy. He didn't seem to mind it though. Mahihimatay na ako pero sige at tuloy lang kami sa paglalakad. You look so beautiful, Alison, nangingiting untag ni Maximo Tessimond. Thank you, I stuttered. The man named Amon stood in front of us. He shook hands with Esvai father before extending his arms to me. With trembling hands, I put my arms on his. Napalunok ako. This is not part of the plan. What will happen to the plan then? Oh, if my God, what should he do? When we stepped forward and faced each other, I heard him chuckled sarcastically. He tilted his head and his jaw tightened. Shocked or nervous? Trust me, this is nothing more than the insult I am feeling right now. I couldn't believe you made me marry you in no time, without grand preparation, he said in a low tone while gritting his teeth. I put the glass down after drinking some water. Elway phone keeps ringing for 100 times now but didn't bother to pick it up. I glanced at the maid who's been poking her nose on Loy business for the past few days. She's standing beside the counter. It seems like she is more loyal to my father than me. I caught her reporting everything I did these past few days to Enray Papa, including how I got dumped Eli, that stupid Marilia Skiller. She trembled in fear after meeting Loy cold gazes. I started walking towards her. Amon, she's just doing her job. Come on, let's drink, my cousin Ace butted in before I could yell at her. I sighed. It's a waste of time. Leave. I commanded her and she ran away. Massaging the bridge of Eloy nose to calm myself down, I faced my cousin wearing Eli annoyed expression. What's wrong? That seems an urgent call. Pick it up, man, he said after turned off early phone. I shook my head. That's Papa. Binigyan niya ako ng nagtatakhang tingin. Tito. What's up? We are in Loy penthouse. Sa lahat ng pinsan ko ay siya lang talaga ang walang masyadong pinagkakaabalahan. Makakapunta siya sa kahit saang lupalop ng mundo kung kailan niya gugustuhin. I just don't know why he's here where in fact, he should be minding his newly built business in the Philippines. Naglakad ako patungo sa sofa. Sumunod siya agad at nauna pang umupo. Nalace, I think it's the end of the world for me, problemado kong untad at umupo sa tabi niya. Did you impregnate someone? His eyes widened. I gave him a death glare. Umakto naman siyang parang sumusuko na. Spill it, eh? Papa and I had an agreement before. He will choose the woman I'll marry if I won't find anyone like I've been pursuing Marilia for the past 6 months, but I got rejected yesterday, I gritted in my teeth. Ace gave me his amused look. Rejected? You? The world's finest young business tycoon got rejected. Holy macaroons! He burst a loud laugh. Malaki ang kikitain ng kumpanya ni Tres kapag ipinalabas ito sa
Media. Oh, shut up, idiot. That stupid Marilia was so full of herself after told her that I want to marry her. She told her friends that I am head over heels. Kinilabutan ako. Gusto ko lang naman sabihin na may benefits din siya kapag pumayag siya sa kasal. We know how much you love to show off. She's probably turned off. Shrugged. Maybe it turned her off. I don't know. I've never been into a serious relationship before. I love to show off early girls. I hate to lose. But never did I ever imagine to be married at the age of 23 yet Papa wants me to get married since I'm of age. Irse, he just wants to have a grandchild. But the question is, Berry Marilia. She's a social butterfly and the hottest international model. You know what'll ruin her career, he thrilled. I licked my lower lip before smirking. I feel wanna get married. They choose the most beautiful girl in the world. Marilia is the only one who is closest to my ideal girl. Hourglass bod. Stop. Alam ko ang mga tipo mo. He snapped his fingers in front of Early face. Pinoproblema mo ba ngayon? Kung sino ang pipiling babae ni Tito? Nalaman niya na talo ka sa panghuling alas mo. Ibig sabihin pumunta siya sa Pilipinas kahapon para roon humanap ng babae, tanong niya. Napabuntong hininga ako. Hindi. Ang alam ko ay may dinaluhan siyang charity events. Pareho kaming nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagpaalam si Ace na alis na. Muna. I thought everything will be fine for now. It's already 1 in the afternoon when all of Early busy cousins arrived at Enway Place, including Ace na kakabisita lang kanina. Congrats, dude, sigaw ni Tres sa mukha ko habang pinapaikot-ikot sa kamay niya ang coat niya. The hell, Tres Ivan? Watch your manner, naiinis kong sambit. They all loved. Nilakihan ko ang siwang ng pinto. Really so annoyed? May dalaw ka ba ngayon? Sabay akbay sa akin ni Fourth ang kambal ni Tres. Agad kong tinanggal ang kamay niya. LA cousins went inside as if LA penthouse is their home. Hindi ba muna tayo iinom? Kagagaling ko lang sa Italy, pagsunod nilan sa iba habang inaayos ang bagong gupit na buhok at kinindatan ako bago ako nilagpasan. Sumunod na pumasok ang magkapatid na Luis at Luisa kasama si Wallace. Ace, care to explain? Kalmado kong baling sa kanya. But he just winked at me and ran towards the living room. Luis smirked. Congratulations, eh. Really are they congratulating me? For what? Nagtatakha kong tanong at isinarado ang pinto. Sinundan ko sila patungo sa living room. Isa stood in front of them with an annoyed expression. Pakanta-kanta pa silan habang iniiwasan ang mga titig ko. Who would thought you will be the first one to get married? Akalain nyo iyon namamanghang untad ni Fourth sabay tingin sa iba. Napataas ang kilay ko. What are you talking about? Nagkakaroon na ako ng idea. But I know Papa will never let that happen for now. Unless he wants me to lose. In my mind. Hindi ka ba binalitaan ni Tito, si Luis? He shrugged. Your bride will arrive later. Ipinadala kami ni Tito rito para tilungan kang magbihis, Luisa said with her stone-cold voice. What bride? I tried to get rid of that negative thought. Papa will never let me marry anyone without a grand preparations. This is absurd. Everything happened so fast that I found myself standing in front of this woman. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. I chuckled sarcastically. I tilted my head as in my jawline tightens. Shocked or nervous? Trust me, this is nothing more than the insult I am feeling right now. I couldn't believe you made me marry you in no time, without a grand preparation, I said in a low tone while gritting my teeth. I can read her expression. She looks shocked, but after a moment of staring at her intently, her expression changed and turned emotionless. Father started the ceremony. Dearly beloved, we are gathered here today to join this man and this woman in holy matrimony. Father asked me, His Gil Emon Tessimon, do you take this woman to be your wife, to live together in
Matrimony, to love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live. I stayed silent for a moment. Tinatantiya ko pa muna ang reaksyon ng babaeng papakasalan ko. She doesn't look bothered. What could be her motive for rushing this marriage? Ayaw niya ba ng grand wedding? Parang naapakan ng pride ko. Everyone here knows how we love to show off. Now, I can't even let the photographers publish our pictures publicly. Ayokong pagtawanan ng lahat. I do, I answered after a long silence. Father asked her, Tatiana Allison Anderson, do you take this man to be your husband, to live together in matrimony, to love him, to honor him, to comfort him, and to keep him in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? I do, she answered without looking away. My heart started pumping faster. She's Tatiana Allison, huh? What a beautiful name. Her serious face is something that, like the most in woman. Her paper white skin looks smooth and sensitive. I traced her face. She has luscious lips, long curved eyelashes, and thick eyebrows, and a pointed nose. I can't help myself but be amazed with her attractive smoking eyes. The mermaid wedding dress shape hugs her hourglass body perfectly. Am I marrying this stunning woman for real? Marilia is nothing compared to this beauty. I bit na lower lip to suppress a smile. Nabalik lang ang atensyon ko kay Father nang sabihin nitong, repeat after me. Agad ko naman siyang sinunod. His Gil Amon Tessimon, take you, Tatiana Allison Anderson, to be Enrai. Wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Tatiana Allison Anderson, take you, His Gil Amon Tessimon, to be and my husband, to have and to hold. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Everyone is silent. Hindi ko marinig ang mga pinsan ko na kanina'y sobrang ingay. Namalayan ko na lang na magpapalitan na kami ng sing-sing. I bought those rings earlier. Good thing Lan owns jewelry shop. Sana lang ay kasya sa kanya yon. Father asked me to place the ring on Tatiana's finger. Hinawakan ko ang kamay niya. I give you this ring as a token and pledge of our constant faith and abiding love. At unti-unti kong pinadausdos ang sing-sing sa kanyang ring finger. Namangha ako nang makitang tama ang sukat. It fits. She did the same to me. I give you this ring as a token and pledge of our constant faith and abiding love. Sa maliit na boses nitong sambit. She slides the ring on my ring finger. Ramdam ko pa ang panginginig niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang mga kamay kaya medyo kumalma siya. Ye virtue of the authority vested in me under the laws of the state of America, I now pronounce you husband and wife, said Father. He then taste me, you may now kiss the bride. Nagkatitigan kami. Medyo naasiwa siya sa mga titig ko kaya nag-iwas siya ng tingin. This is almost perfect if only we're marrying each other for love. I slowly let go of her hands before snaking my arms to her waist. She was taken aback immediately Eli and my sudden move. Agad ko siyang hinapit papalapit sa akin. Umawang ang bibig niya nang tumama ang dibdib niya sa akin. She's tall enough though. Her forehead has reached in my lips so instead of forcing her to ready herself for a kiss, I kissed her forehead. Agad niya akong tiningala. Napadako ang tingin ko sa mga labi niya. Well, she can't resist it, I kiss her. That'll seal this marriage. In a swift move, I titled in my head and planted a soft kiss on her luscious lips. Mabuhay Danji, bagong kasali, sigawan ng mga pinsan ko na pinangungunahan ni Ace at Lan. Sobrang tuli ng mga pangyayari na namalayan ko na lang na nagkakasiyahan na ang lahat. Gabi na at sa loob na kami ng mansion. Hindi makalapit si Micah dahil kinukulit siya ng ibang bisita. Kung ano-ano ang itinatanong sa kanya.
Good thing because they're talking about her resort in the Philippines. Nakabisita na raw. Ang iba sa kanila at ang iba ay nagpaplanong magbakasyon roon. So you are Tito Dominic's daughter. Napabaling ang tingin ko kay Aamon. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwalang siya ang pinakasalan ko. Niluwagan nito ang kanyang suot na necktie. Yes, simple kong sagot. Nakatayo kami sa gitna habang ang iba ay kumakain. Hanggang ngayon ay namamangha ako sa dami ng bisita. Walang labas at walang kulang, lahat ng iyan ay pamilya at relatives ni Mr. Tessimon. Where do you want us to stay? Here in the mansion or in the penthouse? Or do you want me to build a new dream home for us? Medyo maanggas nitong sambit. Napatikim ako. Anywhere would do, Di. I will consider your opinion. Choose the place that will make you feel comfortable. Pinangunutan niya ako. Nang noo. Namamroblema na ako kung paano ko gagawin ang plano namin ni Micah. Mukhang madaling makatunog. Ang isang ito. Paano ako makakalusot kapag imimit ko ang obgyn ko o di kaya ay bibili ng para sa mga cravings ko? Do you work? Tanong ko. He raised an eyebrow. I tried to study his face and body. He has a golden tanned skin, well-built body, long pointed nose, thick eyebrows, thin luscious lips. His foxy and aqua blue eyes with long eyelashes sent chills to his spine. And the small stubbles on his face is highlighting his tight jawline. Napalunok ako nang titigan niya. Ako nang malalim. Para akong hinihigop ng kanyang mga mata at inaanod sa dagat. Of course a work. Don't worry, I won't starve you to death. My net worth per second can support your living expenses for 100 years, maanggas nitong sagot bago nagising aso. Inirapan ko siya dahil hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Then find a place near your workplace. Nag-isip pa muna siya bago sumagot ng simpleng, alright. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at iniwan siya para kumuha ng juice sa isang table. Naramdaman ko ang pagsunod niya sa akin. Binaliwala ko na lamang siya. Uminom ako para malamigan ang sikmura ko dahil nauhaw ako bigla. Hinarap ko siya habang umiinom. What about our honeymoon? Halos maibuga ko sa pagmumukha niya ang ininom kong juice nang marinig ang tanong niya. Mabutit. Hindi na dumihan ang suot niyang white suit dahil nakailag siya. Inubo ako ng kunti. To hell with that. Honeymoon. Do you want me to choose the place or you'll decide? Inosente niyang tanong. Binigyan ko siya ng hindi makapaniwalang tingin. Bakit hindi ko naisip ang ganitong bagay? Hindi niya ako pupwedeng hawakan dahil buntis ako at hindi siya ang amal ayokong mahaluan ng. Mr. Tessimond, pwede namang saka na natin pag-usapan ang ganyang bagay, hindi ko na napiglan ay. Napatagalog na ako. Pinagtaasan niya ako ng kilay. Akala ko mag-i-English ka sa buong buhay mo, nang aasar niyang sambit. Nanlaki ang mga mata ko at nalaglag ang pangako dahil marunong naman palang magtagalog ang lalaking. Ito. Bakit hindi niya sinabi? Yiset kung sa bagay kailangan natin pag-isipan kung saan ang magandang lugar na si. He thrilled. Naubo ako ulit. He chuckled. Kailangan kong mag-isip ng palusot. And just by the way, never call me Mr. Tessimond. I am your husband. Call me honey, darling, baby, love. Anything you want. Aamon na lang. Ang dami mo pang suggestions, nangingiwi kong untag. Akala naman niya may plano akong maging sweet sa kanya. Nakita kong nagpipigil tawa siya. I rolled genuinely. Eyes heavenward. Don't tell me I'll have a hard time dealing with this one. Aamon. Naagaw ng mga lalaking lumapit sa amin ang atensyon ko. Pare silang lahat ng suot na suit. Puro. Matatangkad at lahat ay mukhang may dugong Griego. Agad na hinapit ni Aamon ang bewang ko. They are the cousins, bulong niya bago inilahad isa-isa ang kanyang mga pinsan. This is Ace, turo niya sa lalaking shoulder length ang haba ng buhok. Hey, lovely. Isa ang Wallace Vaughan Tessimond, the hottest and coolest among them.
He even spread his arms as if conquering the whole space. Napangiti ako. He looks jolly. Hi, bati ko. Kami na nga ang magpapakilala. Mukhang labag pa sa kalooban mo, natatawang ani ng lalaking may suot na isang earring. Ako nga pala si Fourth Evan Tesimond, and then he bowed. Nagulat ako na marunong din siyang magtagalog. May dugo kayang Filipino ang mga Tesimond. I am his twin named Tres Evan Tesimond, pakilala naman ng lalaking kambal niya. They look exactly the same but this one doesn't have any earrings. Umatras ang tatlong lalaking tapos na magpakilala. Umabante naman ang tatlo at isa sa kanila ay babae. Ngayon ko lang napansin. She looks stunning, though she's showing no emotion at all. Pati ang paraan ng pagtutig niya ay sobrang lamig. I am Luis Andre Tesimond and this is my sister Luisa Audrey Tesimond, malumanay na pakilala ng lalaking katabi ng babae. Simpleng ngiti ang iginawad sa akin ni Luisa at agad na nag-iwas ng tingin. Hindi ko pa siya nasusuklian ng ngiti. Ibinaling ko na lamang sa panghuling lalaki na inaayos pa ang buhok bago ako kinindatan. This one screams a playboy oral, gwapo naman siya. That's Francilio Lan Tesimond. Hindi iyan mapagkakatiwalaan, pakilala agad ni Aamon bago pa lang siya makapagsalita. Nakisabay ako sa tawanan nila nang sumimangot iyong Lan. Inakbayan siya ni Fourth at binulong, bulungan. Takot ka lang na mas magwapuhan sa akin iyang asawa mo eh, cool na sabi ni Lan kay Aamon habang inaayos pa rin ang buhok niya. Umiling-iling silang magpipinsan sa sinabi ni Lan na para bang hindi sila sang-ayon. Palipat-lilpat naman ang tingin ko sa kanilang lahat. Don't be so full of yourself, idiot. Dinala mo ata ang lahat ng hangin sa italikpang, aasar ni Ace na agad na sinang-ayunan ng iba. Pinipigilan kong hindi mapahalakhak. Kawawa iyong Lan kasi pinagtutulungan nila. Humaba pa ang asaran nilang lahat at nakikisabay ako sa tawanan. Nakakatuwa naman ang magpipinsan na ito. Can we call you Tation eh? O mas prefer mong tinatawag na Alison, singit ni Luisa. Natahimik ang buong grupo. Para bang bago sa kanilang paningin ang mag-approach ng ibang tao itong Luisa. Ako naman ay gulat kasi nagtatagalog din siya. Kahit ano. Kung saan kayo komportable. I flashed genuine smile. She smiled back. Tashana is a nice name. I'll call you Tashana. Sure. But prefer being called Luisa rather than Audrey, malamig pero maarte niyang pahabol. Tumango-tango ako. Ayos. Hindi na magkukulong ng bahay si Luisa. Natuwa agad ang lahat sa deklara ni Luis. Namula naman si Luisa. Mukhang loner siya. Saan kaya siya nakatira para naman mabisita ko siya minsan? Hanggang sa napagplanuhan ng iba na umuwi na ay saka palang umawat sa gawin namin ang magpipinsan. Aamon's relatives congratulated us bago sila umalis. Napagod ako sa kakangiti sa kanila dahil sa dami nila. You're tired. We should go upstairs, puna ni Aamon nang makita ang paghikab ko. One of the housemaids drew near us. Lord Aamon, the master bedroom is ready, pagbibigay alam niya at umalis din agad. Hindi ko pa nakakausap si Micah. Paminsan-minsan ay napapasulyap sa amin at magta-thumbs up para iparating na ayos lang siya roon. Nakasunod naman sa kanya si Mateo at Nana. Magkasama namang naglilibot. Sa bawat table si Daddy at Mr. Tesimond. Umakyat na tayo sa taas si Aamon. Binalingan ko pa muna si Micah at sinenyasan niya akong ayos lang na umakyat kami. Bigla niyang hinawakan ang tiyan niya. Agad kong nakuha ang ibig niyang sabihin. Medyo nahihilo nga ako. Natatakot ako na. Mahina ang kapit ng baby ko kaya sinang-ayunan ko na lang si Aamon. Nang makalapit kami sa hagdanan ay bigla niya akong binuhat in a bridal style. Nagulat ako pero agad ding ipinulupot ang aking kamay sa kanyang liig. Nagsimula siyang maglakad at diretso lang ang tingin. Wala rin siyang imik at hindi ko mabasa kung ano ba ang kanyang inisip. Nanuot sa aking lalamunan ang bango niya.
Ang mainit niyang hininga ay umaabot sa pisngi ko. Sa haba ng grand staircase nila, baka langawin na kami rito. Kung walang magsasalita. Where's your mother? Leon ang lumabas sa aking bibig. He didn't answer my question. I saw him gulp as his expression changed from happy to emotionals. Itinikom ko ang bibig ko dahil parang hindi magandang iyon ang maging topic namin. Hanggang sa binuksan niya ang pinto ng kwarto namin ay hindi siya umimik. Nanahimik na lang din ako. Nasa bago niyang pamilya, sagot niya at ibinaba ako sa kama. Nagulat ako. Sorry. Didn't know the. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. Broken family. Kaya ba walang family history na nakalagay sa background ng kanyang ama? Iniiwas niya ang mga mata niya sa akin. Parang gusto ko siyang comfort pero parang wala na rin sa lugar. Isa-isa niyang tinanggal ang pagkakabutons ng kanyang suot. Obviously Alison, ayaw niyang pag-usapan ang bagay na iyan. I roamed the eyes in the whole room. Walang masyadong furniture dito. Sobrang laki ng kama. Nakakasya ang 5 tao. Matutulog kaming 2 dito, isa. Natutup ko ang bibig ko. Bakit hindi ko naisip ito agad? Tumayo ako ng mabilis kaya napatingin siya sa akin. Do you want me to help you get change? Tanong nito sa malit na boses. Tinanggal niya ang damit pang itaas niya. Now he is topless. No. Mamaya na ako magpapalit, natataranta kong sagot at tumalikod sa kanya. Papaano kung bigla na lang niya akong gapangin? Mali iyang iniisip mo, Alison. Hindi naman siguro ganong tao si Aamon. You just take a shower, paalam niya. Go. Naramdaman ko ang pag-alis niya sa likod ko bago ang pagbukas at pagsara ng isang pinto. Inilibot ko ulit ang tingin ko at nakita ang glass door patungo sa veranda. Tumuwo ako roon at kiralma ang sarili. Breathe in, breathe out, T. I can't think straight. They am already doomed for marrying him instead of his father. Ang dalawang matandang iyon ay hindi man lang nilinaw na ang papakasalan ko pala ay ang anak at hindi ang ama. Dapat ding masisi ang internet kasi hindi man lang in-indicate na may anak pala ang matandang bilyonaryong iyon. Ibit din kay nail. This is bad. Tumagal pa ako roon ng ilang minuto habang inisip kung ano ba ang gagawin ko. Kailangan na talagang mahanap ni Micah ang ama ng baby ko. Tatiana, ay anak ka ng palaka. Napatalan ako sa gulat nang dumungaw bigla sa loob si Aamon. Tapos ka na. Maligo. Tanong ko sa nanlalaking mga mata. Yes. Hindi ka ba maliligo? Gulat akong umiling agad. Patutulugin ko muna siya bago tumabi sa kanya. He gave me his confused look. Just go to bed. I yelled. Hinintay ko talaga na makatulog na muna si Aamon bago naligot nagbihis. Nakapagpalit na ako ng damit. Pantulog. Mabutit nandito iyong mga maleta ko. Nakahiga na siya sa kama at pikit na pikit ang mga mata. Hindi. Nga lang ako dumiretso sa kama dahil hindi ko pa siya naririnig na humilik. Humihilik ba siya? O baka naman. Pinipeke niyang tulog siya. Huwag kang mag-alala. Sa susunod na araw pa naman natin pag-uusapan ang honeymoon kaya hindi kita gagapangin ngayon, nakapikit niyang ani at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Naubo ako nang wala sa oras. Hindi naman pala siya tulog. Tumabi ka na dito. Biglang dumilat ang kanyang mga mata. Napakamot ako sa aking batok at sinunod silya. Umawat nga lang ako sa kanya ng sobrang layo na kasyang 3 tao sa aming pagitan. Hindi ko na siya ulit narinig na nagsalita pa pagkahiga ko. Pinakiramdaman ko siya. At ilang minuto ang lumipas ay wala pa rin siyang imik. Nakatihaya siya at nakapikit na ang kanyang mga mata. Dream. Dahil na rin sa sobrang pagod kanina at nakatulog din ako agad. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa maliliit na boses. I am her nana. Saludo. Una kong narinig ang tinig ni Nana. Salute, si Aamon naman. Nasundan iyon ng isang tawa ni Nana. Mapagbiro ka rin po pala, Lord Aamon.
Dumilat ako para silipin sila. Bahagyang nakasaludo si Aamon kay Nana. May ganyang side pala si Aamon. Nakalapag sa table ang breakfast namin. Ngayon ay nakasuot ng uniforme si Nana katulad sa mga kasambahay dito. Bumangon ako at natunugan ata ako ni Nana kaya napalingon siya sa akin. Hijal, handa na ang agahan nyo. Kumain ka muna at nagtimpla ako ng gatas. Hindi ba paborito mo ito? Pinasadahan niya ng tingin ang katawan ko. Agad kong nakuha ang ibig niyang sabihin. Kailangan ko iyon para sa baby ko. Maayos naman ang pakiramdam ko. Tumayo ako at dumiretso sa table at tinignan ang mga pagkaing nakalapag doon. Omelette, sandwich, milk, bacon, Nutella at bread. Siya nga pala. Kaalis lang ni Micah, ani Nana pagkaupo ko sa harap ni Aamon. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin, gulat kong tanong. Itinabi ko ang omelette at ang bacon dahil parang nasusuka ako pagkakita ko pa lang nun. Kinagat ko ang dila ko para pigilan ang sarili bago kumagat sa bread ko. Tatawag naman daw siya sa inyo. Ibinili niya nga po pala na huwag na muna kayong makibalita sa social media. Napatigil ako sa pagnguya. Bakit naman ayaw niyang makibalita ako sa social media? Sa Skype naman kami. Mag-uusap at kung may isi-send mang file ay pwede niyang i-email sa akin. Tinanguan ko na lamang si Nana. Agad naman siyang nagpaalam nang makitang nagsisimula na sa pagkain si Aamon. Tahimik naman akong nagpatuloy sa pagnguya. Uminom ako ng gatas at tinignan siya. Anong gagawin mo ngayon? Biglang tanong ni Aamon. Wala akong maisip na gagawin ngayon maliban sa magbasa ng summary reports na isesend ni Gaelsa. Akin though hindi ko pa sigurado kung may isesend nga siya. Ang sabi pa naman ni Daddy ay siya na ang bahala sa lahat. You work? Mukha siyang gulat. He leaned on his chair and crossed his arms. Now his attention is all on me. We should get to know each other first before anything else. Tell me something about yourself and I'll do the same tea. Parang ang awkward ng atmosphere pero komportable naman ako. Iba ang aura nitong si Aamon compare kay Spencer. Spencer is kind of, let's say mukha siyang nangmamanyak. Pero sa tagal naming magkasintahan, ay hindi niya naman ako nagawang pilitin na gawin ang bagay na iyon. Pero iyon din ang naging dahilan kung bakit niya pinatulan ang kapatid ko. Napatikim ako dahil sa naisip. May kirot pa rin akong nararamdaman pero sa tuwing naiisip kong pinagtaksilan niya ako ay nagagalit ako. Uminom pa muna ako bago nag-isip ng sasabihin sa kanya. I have a real estate company in the Philippines. I grew up in that country, T. So what's your plan? Do you want us to live in the Philippines instead? No. Kaya nga ako pumayag sa kasal kasi ayokong mabuking doon. Nagulat siya sa pagtaas ng boses ko. Nandoon naman si Daddy para pamahalaan iyon. Plus what about your work here? His intense stare is making me feel uncomfortable. He looks attentive para siyang interesado sa lahat ng mga sinasabi ko. Napainom ako ng wala sa oras. I can work anywhere. If my assistants are capable enough and were trained give me to handle the companies. And if don't need to worry with how others gain money since I have profit share with other industries. You know the drill, investments and the likes, cool nitong sambit. Ilay lips parted with his words. He loves to show off, ha? Pero may ibubuga naman talaga. Kahit nga nakahiga lang siya buong magdamag ay kumikita pa rin siya kada segundo. Iba pala ang buhay dito sa Amerika. Magkano ba ang net worth ng lalaking ito? Ikaw naman ngayon ang magsabi ng tungkol sa sarili mo. Arrested Levi back on the backrest while trying to terrify him with intense stares. Maasiwa ka rin, Aamon. Hindi pwedeng ikaw lang ang mukhang cool dito. I gave him by fierce look while fighting the urge to vomit. Oh. Please, baby, not now. Tia's the youngest among the cousins. I race and play sports. I was once a model.
Tinignan ko siya na para bang isa siyang malaking joke. Anong minumodel mo, nagpipigil tawa ko? Tanong. Brief, he replied quickly. It tried to suppress his laugh but can't help it anymore. Napahalakhak na ako ng sobrang lakas. Hindi ko maisip na naging model nga siya dati at brief pa ang mimomodel niya. Sa gitna ng pagtawa ko ay nagsalita si Aamon. Tutu. Bakit ka tumatawa? Saway niya sa akin pero pati siya ay nahahawa na rin sa tawa ko. Sorry. Hindi ka mukhang nakapagmodel na ng brief. He chuckled after hearing those words. Naputol lang ang pagtawa ko nang tumunog ang cellphone niya. Tinignan niya kung sino ang tumatawag at agad na tumayo para sagutin iyon. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Maya-maya ay bumalik siya. It's 4th, Anya. Bakit daw? They are throwing a party for us. Ang aga-aga pa. Anyway, give me your passport and visa. IT work on your papers. Mananatili nga pala ako rito. Tumayo ako para kunin iyon sa maleta ko. Do you want us to come? Pagsunod niya sa akin. Of course. Party iyon para sa atin. Mga pinsan mo pa ang nagplano kaya dapat lang na sumipot tayo. Nang mahanap ko lahat ng kailangan ko'y inilahad ko sa kanya. Agad niya namang kinuha iyon. Then you should change now. You just talk to some people. Tinanguan ko siya. He went out of the room. Napabuntong hininga ako. Bakit ba andali para sa akin na pagtiwalaan ang lalaking iyon? He looks playful. Pero agad ko rin iyon ipinagsawalang bahala at naligot. Nagbihis na rin. Dumating kami sa isang malaking bahay. Malayo ito sa kung nasaan ang mansyon ni Aamon. May ibang tao sa loob at kita rito sa labas dahil nasa pool sila. Sobrang ingay pa dahil may music na nakaplay. Agad na. Hinawakan ni Aamon ang kamay ko at hinatak ako papunta sa loob. Lord Aamon, they are inside the house, paunang bati ng guard. Hindi siya pinansin ni Aamon. Ninisian ko na lamang ang guard at nagpasyanod sa paghila ng asawa ko. Aamon, tawag ng karamihan sa kanya pero hindi siya lumingon. Nabaling sa akin ang atensyon nilang lahat. Nagsimula silang magbulungan at mukha silang nagtatakha. Pero nawala rin sila sa paningin ko nang pumasok kami sa bahay. Walang ibang tao maliban sa 3 babae na nakikihalo sa grupo ng mga pinsan ni Aamon. They are all sitting on the sofas. Nasaan si Tatiana? Tanong ni Tres na mukhang hindi ako napansin dahil nasa likod ako ni Aamon. Nandito ako. Kaway ko sa kanya at inalis ang pagkakahawak ni Aamon sa kamay ko. Great. Maupo ka sa tabi ni Luisa. Pinasadahan ko silang lahat ng tingin. Umaliwalas ang mukha ni Luisa nang mapadako ang tingin ko sa kanya. Tumayo siya at agad naman akong naglakad patungo sa kanya at sabay na umupo. Nasa kabilang sofa. Kami nakaupo ni Luisa at kaming dalawa lang. Napansin ko ang matamang mga titig ng 3 babae na nakaupong lahat sa tabilan. Pasensya ka na. Gusto kasi nila na mag-party bago kayo umalis para sa honeymoon nyo, sambit ni Luisa. Sa isang malamig na boses. Nanindig ang balahibo ko sa lamig. Pero nakangiti naman siya. Sinuklian ko ang ngiti niya. Ayos lang. Mabuti na rin ito para mas makilala ko pa kayo. Aamon went to our table and put down 2 glass of juice. Pagkatapos ay bumalik din sa tabi ng mga pinsan. Nya. Aamon. Ilvay gaze were then fixed to a group of girls who just went inside. The girl in the middle looks like a model. Her tight dress is hugging her hourglass body. She is a natural beauty. Matangkad siya at kahit sinong lalaki ay maaakit sa ngiti niya. I can't take my eyes off her. She drew near Aamon and clung her arms to his. Where have you been? You didn't call me yesterday, T. Malambing nitong sambit. Napatayo ang magpipinsan at si Ace ay problemado akong binalingan. Binigyan ko naman ng nagtatakhang tingin ang magpipinsan. Girlfriend ba ito ni Aamon? Marilia, what are you doing here? Gulat na tanong ni Aamon sa kanya.
I heard Fourth is throwing key party for you. As your girlfriend, I couldn't afford to let this pass, so went here. And invited some of A's friends. Maybe you forgot to invite me, baling niya kina Fourth. Tumayo si Luisa at naglakad patungo sa tabi ni Aamon at iyong babae. Napangiti ako ng hilaw. Huwag. Naman sana ako magmukhang mang-aagaw dito. Hindi ko naman alam na may girlfriend pala itong si Aamon. Siyempre akala ko ang ama niya ang papakasalan ko. Excuse me, get your hands off him now. Mataray na untag ni Luisa at marahas na tinanggal ang kamay ng babae kay Aamon. Gulat na gulat iyong babae at mukhang na-offend. Napatayo ako dahil mukhang nanghahamon din si Luisa. You're not the girlfriend. You rejected Ziv's cousin, right? You're not even invited here. Don't start a scene. This party is for him and his wife, sabay baling sa akin ni Luisa. Nanlaki ang mga mata ko. Pumunta ako rito para sa tahimik na buhay. Huwag naman sana madagdagan ang problema ko. She's pretty villain. Naaaliw ako sa mga comments nyo, hahaha, ano pang mga hula nyo. Tinignan ako ng mga babae dahil sa pagbaling sa akin ni Luisa. Nakaramdam ako ng kaba. Paano pag sinugod nila ako? Hindi ko po pwedeng ilagay sa panganib ang baby ko. Napalunok ako at napahawak sa manggas ng suot kong damit. What do you mean, wife? Nagtatakhang tanong nung babae. Luisa rolled her eyes. Mukhang ayaw niya sa babaeng ito ah. Aamon proposed to me, nagtatakha pero galit na sabi nung girlfriend or ex ni Aamon. Walang sumagot sa kanya. Aamon held her elbow and dragged her out of the house. Sumunod naman ang kanyang mga kaibigan. Luisa stood beside me. Lumapit din si Nalan at Tres pati si Ace na pinalis na muna ang tatlo pang babae na kasama kanina ni Lan. Pasensya ka na, Tatiana. That girl is Marilla's killer. Dating niligawan ni Aamon nag-alangan pang idugtong iyon ni Ace. Dream. Ayos lang sagot ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi naman sila nag-eskandalo dito. Hindi iyon girlfriend o ex ni Aamon. Huwag mong pag-iisipan ng masama ang asawa mo, singit naman ni Tres. Immediately shook thy head. Kahit naman girlfriend o ex iyon ni Aamon ay magagawa kong intindihin. Pakikinggan ko ang kung anumang explanation nila. Hindi ko pa rin naman susuwayin ang nasa agreement namin ng papa ni Aamon. Itinikom ko na lang ang bibig ko. Ayos lang sa akin na mambabae si Aamon, huwag lang harap-harapan. Magiging madali iyon sa akin. I'll file as divorce paper after months. Depende kung kailan. Mahahanap ni Micah ang ama ng anak ko. Magdadasal na lang ako na sana ay mabilis lang ang lahat ng ito. Hindi tumagal sa labas si Aamon dahil pumasok din agad. Nagsiupuan naman ang magpipinsan habang sinisenyasan si Aamon ng kung ano-ano. I'm sorry. It's just a misunderstanding sa akin siya dumiretso. He's massaging the bridge of his nose. Nakakunot ang noo niya. Alvy, are you saying sorry? It's okay, T. Hindi niya ako sinagot at hinawakan niya ang kamay ko. Fourth, ihanda niyo na ang pagkain at gutom na. Ang iba sa labas. Mag-usap lang kami ni Tatiana sa music room, anya at hinatak ako kung saan. Nagpasyanod ako sa kung saan niya ako dadalhin. Pumasok kami sa isang room na puno ng music instruments. May naglilinis pang dalawang maid pero agad na tumigil at binati kami. Pinalabas naman sila ni Aamon at pinaupo ako sa harap ng grand piano. She's not my girlfriend, panimula niya. Alright. If you say so, D. But it's true that have proposed to her before our wedding. She rejected me as zero, D. Hindi siya nagsalita pa. Pinagmasdan ko siyang nakatayo sa gilid ko. Biglang sumagi sa isipan ko si Spencer. Paano kung si Spencer ang napakasalan ko? Ganito rin kaya siya kapag mag-i-explain sa akin. Aamon is composed and calm when talking while Spencer is raising his voice to sound more superior and powerful. I can't help but notice their differences.
Bakit kaya hindi ipinaglaban ni Aamon ang karapatan niyang pumili ng babaeng papakasalan niya? Aamon, ayos lang sa akin kung girlfriend mo siya. Iniisip ko na mas magiging komportable ka roon dahil kakasimula pa lang naman natin kilalanin ang isa't isa. He gave me his shocked expression. What? That's not a good mindset, Tatiana. We are married. I didn't just marry you because you had an agreement with Ev's papa. I am willing to do anything to make things work between us. Napatitig ako sa kanya nang sabihin niya iyon habang seryoso ang kanyang mukha. He doesn't seem bluffing. Alam niya na may agreement kami ng papa niya. Tumayo ako sa harap niya. Paano pala kung hindi mo ako magustuhan? O di kaya ay hindi tayo magkasundo? It's only natural that you'll file a divorce paper later on or eventually, you'll realize that Marilia is more suited to be your wife. Iniisip mo bang may kawala ka sa kasal na ito? Agad niyang tanong. Nanlaki ang mga mata ko. Agad nga lang akong nag-iwas ng tingin. Hindi ah. Sinabi ko lang iyon dahil may posibilidad pa rin na hindi tayo magkasundo, palusot ko. Look at me, he said with his commanding voice. Wala akong nagawa kundi ang tignan siya. Mukha siyang galit. He heaved a long sigh before he continued talking. I will respect you because you are Tito Dominic's daughter. I will respect you because you are my wife. I will respect you because you are a woman. I will respect you because you are now part of ESA's responsibilities in life. And tumigil siya sa pagsasalita. Pinagtaasan ko siya ng kilay at hinintay na dugtungan niya iyon. And I will respect you because you are the mother of ESA's future children. I saw his ears turned red after saying those words. Naubo naman ako dahil wala naman akong plano na anakan niya ako. Kaya mali na yung isipin mo na girlfriend ko siya. That's cheating. Don't tolerate cheating, D. Biglang lumungkot ang tinig niya at napatungo siya. Ibit na lower lip. Mukhang ang history ng mama niya ay nagtaksil siya. Tapos may bagong pamilya ang mama niya ngayon. Grabe ka naman. Inisip ko lang iyon pero totoo ba na girlfriend mo? Hindi naman, di ba? Kaya hindi. Cheating iyon kasi hindi mo naman siya girlfriend. I tried to sound energetic. Nag-angat siya ng tingin. Umabante siya kaya napaatras ako. Wala nga lang akong aatrasan pa dahil sa grand piano sa likod ko. Seryoso niyang pinagmamasdan ang mukha ko. He leaned his face closer to mine. Mas, dumikit pa ako sa gilid ng grand piano para lang awatin ang sarili ko sa kanya. Bakit mo naisip na divorce agad ang magiging desisyon ko kapag hindi tayo nagkasundo? Pinaningkitan niya ako ng mga mata. Kumalabog ang dibdib ko. Hinapit niya ang bewang ko at inilapit ako sa kanyang katawan. May plano ka bang kumawala, Mrs. Tessimond? He asked in his husky voice. Nanindig ang mga balahibo ko. Medyo nanibago pa ako sa itinawag niya sa akin. Hindi ko naman pupwedeng aminin na may balak nga akong ganun. Alam kong wala kang makukuha sa pagpapakasal mo sa akin, lalo na't nakalagay sa agreement niyo ni Papa. Ang prenuptial agreement. Pero maliban sa jackpot ka na nagwapo ako, I can find ways to spend the money on your whims and such. I can find the investors of your company and buy the 500 at 10% stocks, maanggas niyang pagpapatuloy sa sinasabi. Hindi ko magawang umapila sa mga pinagsasabi niya dahil naaamoy ko ang bango ng hininga niya. His breath smells minty. Nakakaadik. Pakiramdam ko baka pinaglilihian ko na siya'y itinulak ko siya dahil hindi ako makapag-isip ng matino. Ang kaso, hindi man lang siya natinag. Bakit hindi ka makasagot? Kung saan-saan ko ibinaling ang mukha ko para lang hindi siya maamoy. Pati ang expensive perfume niya ay inaakit ang pang-amoy ko. Dios mio! Ganito ba pagbuntis? Parang gusto kong kumain bigla. Tatiana! Aysan! Hinarap ko siya at pinigilan kong huminga. Mabaho ba ang hininga ko? He tried to smell his breath.
Ang pinipigilan kong hininga ay naibuga ko sa pagmumukha niya. Napapikit siya. Isang malutong na tawa. Ang kumawala sa bibig ko. Akala niya siguro ay nababahuan ako sa hininga niya dahil sa kung saan-saan ko. Naibaling ang mukha ko. I covered my mouth with Esv's palm to stop myself from laughing out loud. Sinamaan niya ako ng tingin. No, aamon. You smell good, pigil tawa kong sambit. Really? I nodded and licked my lower lip. Napatingin siya sa mga labi ko. In a swift move, he snaked his arm around the waist, put his left hand on my nape, and pulled me closer for a kiss. Nanlaki ang mga mata ko. Nalasahan ko. Ang labi niya at amoy na amoy ko ang bango ng hininga niya. His kisses were shallow. My mind went blank for a moment until I found myself kissing him back. But a moment after, agad akong napatigil na parang estatwa ng. Naramdaman kong parang naduduwal ako kaya napahawak ako sa balikat niya. Umawat ako sa halikat. Napatungo. Huwag na yon, baby. Are you okay? Tanong niya. Pinakiramdaman ko muna ang sarili at 0. 0-0, bumalik na tayo sa kanila, aya ko dahil bumuti rin agad ang pakiramdam ko. Tinansya pa muna niya ang ekspresyon ko pero sumang-ayon din naman. Nang makabalik kami ay may pagkain na sa table. Ano bang pinag-usapan niyo, bakit ang tagal tunog ng aasar na tanong ni Lan? Nakaupo sa mahabang sofa sina Ace, Fourth at Luis. Nakatayo naman sina Lan at Tres habang si Luisa ay nakatayo sa hamba ng pintuan na para bang may tinatanaw sa pool kung nasan ang ibang bisita. Elvie, are you curious? Get yourself a wife, Amon said while smirking. Tumawa ng malakas si Ace at inasar pa lalo si Lan. Nakisabay naman ang iba pang pinsan nila at pinagtulungan ulit na asarin ang kawawang si Lan. Umupo naman ako sa kabilang sofa at inilabas ang cellphone ko para libangin ang sarili. Amon was busy with his cousins while some maids arranged the plate on the second glass table. Binuksan ko ang account ko sa Instagram. Bumungad sa akin ang latest post ni Lily. It's the picture of her and Spencer. He is sleeping while his head is on Lily's shoulder. Ang caption ay, can't wait to take care of two sleepy head. Isa love you, hubby and our baby, kumirot ang puso ko. I tried to stalk her account to see if there's another post from her and to dim my horror. Yes, there is another one and it was posted 4 hours ago. Spencer is topless and his tattoo on his left chest was very visible. It was supposed to be Tashana Allison. But it was covered with Lily's name now. I don't know, Gavay, am I still affected when I'm supposed to be hating this man right now? In love pa rin ako sa kanya, ganoon ba? My heart ached when I noticed his necklace. Hindi niya tinanggal ang necklace na niregalo ko sa kanya noon. Eli, is he wearing that if he's removed the tattoo? Kaya pala ayaw ni Micah na makibalita ako kasi alam niya ang tungkol sa totoo. What are you looking at? Nagulat ako nang biglang umupo sa tabi ko si Aamon. He saw the post, hindi ko kasi agad napindot ang home. Tumagal ang tingin niya sa picture ni Spencer. Nag-iba ang expression niya. Now he looks fuming mad. This is in my sister's husband. Spencer Coleridge, I explained nervously. He remained looking at the picture. I saw his jaw tighten before standing up and went outside the house. Tinanaw ko siya na may pagtatakha. What just happened? Did he get it wrong?